Everyone, good evening. So, ang Bible verse natin for today is all about John 14:26. Ang topic natin is patungkol sa ano ang gagawin ng banal na spirito sa buhay mo. So, sabi dito sa John 14:26 ay, "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." So sa Tagalog, subalit ang mag-aliw sa Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapala sa inyo lahat ng aking mga sinabi. So ang Holy Spirit is the third persons of the Trinity, fully God and always present. So he is not a force or feeling, but a divine person who empowers, guides, and convicts and comforts from creation to Pentecost, from generation to satisfaction. The Spirit reveals God's active presence in the world, especially in the life of every believer. Without the Holy Spirit, the Christian life is impossible. So, kumbaga bago ang ating Panginoong Hesukristo umakyat sa langit, na inilibing at namatay, hindi niya iiwan ang kanyang alagad. Sa halip, isugo niya yung Santong Espiritu para manahan sa atin. At sabi dito, the advocate, the Holy Spirit, the Father will send me in my name, will teach you all things and will remind you everything I have said. So, dito, sinasabi sa atin na ang Holy Spirit, ito yung nagre-remind sa atin at nag-guide sa atin sa lahat ng mga bagay. Kung mapapansin niyo dito sa verse na to, yung isa sa ginagawa ng Santong Spirit ay mangusap sa atin. Kaya may kinalaman to sa teaching or reminding. Ibig sabihin na nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin, even now. Kaya, pag-aralan natin ibukas ang ating tenga, ang puso natin, para mapakinggan natin ang tinig ng Santong Espiritu sa atin. Ang Diyos, sinugo niya ang Panginoong Hesukristo. At bago umalis ang Panginoong Hesukristo, isusugo niya ang Holy Spirit. At the Holy Spirit na yun is Holy Spirit of Jesus. And that is the books, nasa books of Acts. So, yung Espiritu Santo na nanahan sa atin, siya yung presensya ng Panginoon na tumutulong sa atin. So, teaching natin, the Holy Spirit is God's seal in us. Yung Santong Espiritu ay selyo ng Diyos sa atin. So, sabi sa Ephesians chapter 1:13-14, "In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of salvation, and believe in Him, were sealed in the promise of the Holy Spirit." Kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, na isinugo natin yung buhay natin sa Kanya, ay tayo ay paghaharian ng Santong Espiritu at tayo mga ligtas na at meron tayong sealed. Selyo, believe in Him will seal in the promise of the Holy Spirit. So sa Tagalog, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo ay sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan. Ibig sabihin may sealed, may selyo, may tatak ng Diyos na ipinangakong Santong Espiritu. So ang tatak na yon, yun po yung selyo ng pagmamayari ka ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw kapatid, kung nananampalataya ka sa Kanya at binigay mo yung buhay sa Kanya, pinaghaharian niya ang buhay mo at nananampalataya ka sa Kanya, ikaw ay may selyo, tinatakan ka ng. Ibig sabihin, pagmamayari ka na ng Diyos at kahit anong mangyari, hindi ka mapapahamak kasi pagmamayari ka na ng Diyos. And sabi dito, who is the guarantee? Yung selyo ng banal na spirito, tatak ng sa atong spirito sa ating buhay,
Ito ay guarantee. Yung banal na spirito ay guarantee na of our inheritance until we acquire the possessions of it to the praise of His glory. Yung Santong Espiritu na nahan sa ating katibayan to na lahat ng mabuhay tayo muli, yung mamunahin natin yung buong creations, and makakapiling natin yung Diyos sa pangwalang hanggan, tayo ay nasa presensya ng Diyos. At malulubos yun because yung Santong Espiritu katibayan yon ng Diyos sa atin. So the Holy Spirit is a God's seals. Meron tayong tatak pag-aari na tayo ng Diyos. So pangalawa, the Holy Spirit is God's voice in us. Ang Santong Espiritu ay boses ng Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay. Again, sabi nga dito sa chapter 40, Juan 14:26, but the advocates of the Holy Spirit, sabi ng Panginoong Jesucristo, darating ang Santong Espiritu sa inyo, mananahan sa inyo, at ang gagawin ng Santong Espiritu ay magturo, teaching, will teach you all things, but all things, not just some, and will remind you, papaalalahanan kayo, tuturuan kayo patungkol sa mga bagay na ipinag-uutos sa inyo at itinuturo sa inyo, and remind you everything what Jesus said. Ang makikita natin yung Santong Espiritu ay purpose mangusap yun sa buhay natin, maipahayag sa atin ang salita ng Diyos, ma-remind tayo. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, marami kang matututunan, and later on sa taktang panahon, sa perfect timing, may mga challenges tayo sa buhay natin, may mga kinakaharap tayong pagsubok, and at that point in time, kung ano yung nabasa mo in the past, i-remind yun sa iyo ng Santong Espiritu, at mararamdaman mo na maririnig mo ang boses. Hindi siya edible, it's an impress ng Panginoon sa mga bagay na natutunan mo sa Biblia, kasi ang purpose ng banal na Espiritu is always, it has something to do with teaching, nangungusap sa atin ng Diyos, and the Holy Spirit is God's voice in us. Kaya lagi tayong dapat bukas sa tinig ng Santong Espiritu. We have to be sensitive sa pagkilos ng Santong Espiritu sa ating buhay. Why? Kasi lagi nangungusap ang Diyos, yung Santong Espiritu sa atin, at dapat bukas lagi ang tenga at puso natin kung ano yung gustong iparating sa atin. Kaya may mga problema tayong pinagdadaanan, naharap sa mga pagkakataon na yan, Lord, ano ba yung gusto mong ipangusap sa akin? And through the Holy Spirit, lagi pangungusap ang Diyos sa atin. And number 3, the Holy Spirit is a God's power in us. Kaya binigay sa atin ang Santong Espiritu kasi ang laman natin mahina at ayaw nito sumunod sa Diyos. Kasi yung laman natin gustong gumawa ng kasalanan, but yung Santong Espiritu binigay sa atin para palakasin tayo at makasunod tayo sa laman na meron tayo, at tulungan tayong sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Tulungan tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi dito sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes to you, on you. So, ang Santong Espiritu, pag tinanggap mo, you will be empowered. Dito sa Acts 1:8, makikita natin na tayo ay palalakasin. Give power to witness for Christ. And you will receive the power of the Holy Spirit, and you will be my witnesses in Jerusalem. So, magiging powerful witnesses at magpapatotoo para sa Panginoong Jesucristo. Magpapatotoo ka. Ang laman natin ayaw nun magpakatotoo kay Jesus at lagi lumalaman. Pero ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at kakayanan para magawa yon. Hindi lang power to witness, but power to live a holy life. Obey God. And lahat ng yon, dulot ng Santong Espiritu sa buhay natin. Hope you learned something. Thank you everyone, and God bless.